Breaking news mga kabayan, Hezbollah, inatake ang secret base ng Israel kung saan nakatago ang mga F-35 fighter jets at mga advanced missiles. Pangalawang breaking news, top assassin ng Hezbollah, itinumba ng Israel. Pangatlong breaking news, sundalo ng United Kingdom pumasok na sa Ukraine. Pang-apat na breaking news, Vladimir Putin, may warning sa Israel. Hezbollah, mas pinalawak ang kanilang mga pag-atake sa mga Israeli military bases sa Israel. Sinabi ng Hezbollah na natamaan nito ang tatlong Israeli military bases sa magkakaibang operasyon. Sa kanilang unang pag-atake, tinarget nila ang Hahotrim military base na matatagpuan sa northern part ng Israel. Ang Hahotrim ay isa sa main facility ng Israeli Air Force at ito ang unang pagkakataon na tinarget ito magmula nang magsimula ang giyera noong nakaraang taon. Ang nasabing base ay inatake ng grupo gamit ang isang barrage ng mga advanced missiles. Ayon sa Hezbollah, ang nasabing pasilidad ay nagko-contain ng mga air transport at engine manufacturing units. Dagdag pa dito, sinabi ng Hezbollah na ang grupo ay nakatama ng dalawa pang military base. Ayon sa Lebanese militant group, tinarget nito ang Tel Nof Air Base na matatagpuan sa southern part ng Tel Aviv. Ang Tel Nof ay ang main air base para sa Central Region Command ng Israeli Army at ito ay nagko-contain ng F-15 squadrons, Heron TP drones at electronic warfare units. Sa magkaibang pag-atake, nag-claim ang Hezbollah ng isang direct hit sa logistical base ng 146th Division gamit ang isang squadron of attack drones sa eastern part ng city of Nahariya. Ayon sa Hezbollah, nag-intercept ito ng dalawang Hermes 450 drones na nagtulak sa mga ito upang mag-retreat. Nagsagawa din ng 20 strike ang Hezbollah kabilang ang 18 sa Israel at sa occupied territories nitong November 12. Sa iba pang mga balita, ang UK Prime Minister na si Boris Johnson ay naghahanda ng isang bagong sorpresa sa gitna ng digmaan sa Ukraine. Ito ay naganap gawa ng mayroon umanong mga concerns sa ilalim ng sinasabing pull-out support ni Donald Trump para sa Ukraine. Ayon kay former UK Prime Minister Boris Johnson, maaaring mag-step in at mag-deploy ng mga troops ang Britain. Sinabi din niya na ang pagsuporta sa Ukraine ay isang worthwhile investment. Ang Europe daw ay haharap sa inflated threat kung sakaling hindi makakatanggap ng suporta ang Ukraine. Sinabi pa niya na ang stance ni Trump sa Ukraine ay gawa lamang ng conflicting influences sa mga US Republicans. Ngunit ito pa din daw ang Trump na sumuporta sa Ukraine kagaya ng ginawa niya noong una niyang termino. Samantala, kinundena naman ng Russian Foreign Ministry ang comment ni Boris Johnson tungkol sa mga troops sa Ukraine. Sinasabi na patuloy pa din ito sa kanyang mga pagpoprovoke kahit na wala na ito sa pwesto. Samantala, tungkol naman sa mga balita sa Israel kontra sa Hezbollah, ang isang Hezbollah commander na responsable sa assassination ng former Lebanese Prime Minister ay napatay sa recent Israeli airstrike ayon sa report ng Saudi media. Base sa unconfirmed reports sa social media, si Salim Jamil Ayash ay napatay malapit sa Syrian city ng Al-Qusair, isang kilalang stronghold ng Hezbollah. Si Ayash ay wanted at may patong sa ulo na $10 million na magmumula sa Washington. Sinasabing siya ay isang senior member ng Hezbollah Unit 151 Assassination Squad. Noong 2020, si Ayash ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong ng UN-backed tribunal gawa ng pag-assassinate nito sa former Lebanese Prime Minister na si Rafik Hariri sa pamamagitan ng isang suicide bombing sa Beirut noong 2005. Pero ang Hezbollah leader na si Hassan Nasrallah ay hindi pumayag na ibigay siya sa mga otoridad kasama ang 3 pang nasasakdal na kalaunan ay napawalang sala. Si Ayash ay nahaharap sa magkaibang kaso sa tribunal dahil sa 3 iba pang deadly attacks nito sa mga Lebanese politicians noong 2004 at 2005. Mula noong magsimula ang civil war sa Syria noong 2011. Ang Israel na bihirang magkomento sa mga individual strike sa Syria ay pinaniniwalaang nagsagawa ng daan-daang pag-atake. Sinasabing ang pangunahing target nito ay ang mga posisyon ng Iran-backed fighters kabilang ang mga nagmula sa Hezbollah. Mula nung maganap ang brutal massacre ng Hamas noong October 7 noong nakaraang taon, kung saan napatay ang humigit kumulang 1,200 katao sa Israel at ito ay nangkidnap pa ng 251 katao. Doon na nagsimula ang pagpapalaki ng Israel sa mga pag-atake nito sa mga Iranian-backed terror targets sa Syria. Sinama din nito sa mga pag-atake ang mga air defense ng Syrian Army at ang ilang puwersa ng Syrian forces. Napatay ng Israel ang marami sa mga nakatataas na commander ng Hezbollah sa mahigit 1 taon na tunggalian.
Maging si Nasrallah mismo ay hindi nakaligtas sa isang malawakang pag-atake ng Israel sa Beirut noong Setyembre, kasama ang commander ng tinatawag na Southern Front ng Hezbollah na si Ali Karaki at ang iba pang mga commander. Ang pinakamatandang pinuno ng militar ng Hezbollah na si Fuad Shukr ay napatay noong July. Ito ay bilang tugon sa isang nakamamatay na rocket attack sa bayan ng Majd al-Shams sa Golan Heights. Ang isang ongoing limited ground operation sa southern Lebanon ay naglalayong alisin ang mga immediate threats ng mga terror group sa northern border communities ng Israel. Sinabi ng Lebanese Health Ministry na ang bilang ng mga namatay sa bansa ay lumampas na sa 3,000. Base sa estimate ng IDF, mga 3,000 operatiba ng Hezbollah ang napatay sa labanan. Nasa 100 miyembro naman ng iba pang teroristang grupo ang naiulat na napatay sa Lebanon. Noong November 13, hiniling ng Russia sa Israel na iwasan ang mga airstrike na malapit sa kanilang Syrian base sa gitna ng digmaan laban sa Hezbollah. Ayon sa isang top official, sinabi ng Syrian state media na inatake ng Israel ang Latakia, isang stronghold ni Assad na sinusuportahan ng Russia at ng Hezbollah noong mid-October. Malapit ang Latakia, lalo na ang airport nito sa Hmeimim, kung saan matatagpuan ang isang Russian airbase. Ayon sa RIA Novosti Press Agency, sinabi ng Special Envoy ni President Putin na nagsagawa ang Israel ng airstrike malapit sa Hmeimim. Talagang nagsagawa ang Israel ng airstrike sa immediate vicinity ng Hmeimim. Siyempre, ipinagbigay alam ng Israeli authorities na ang mga gawaing naglalagay sa panganib ng buhay ng mga Russian military ay hindi katanggap-tanggap, kaya't umaasa kami na hindi na mauulit ang pangyayaring ito noong October. Malawakang binobomba ng Israel ang Syria, ngunit bihirang tumutok sa Latakia na nasa northwest of Damascus. Mula noong September, nagkaroon ng open conflict ang dalawang warring parties matapos lumala ang digmaan ng Israel sa Gaza laban sa Hamas, isang kaalyado ng Hezbollah. Sa isang new front, pinaigting ng Israel ang mga pag-atake sa Syria habang tinututukan din ng Hezbollah sa Lebanon. Sinabi ni Lavrentiev na ang Russia's airbase ay hindi ginagamit upang magbigay ng sandata sa Hezbollah. Sinabi naman ni Israel's Foreign Minister Gideon Saar na maaaring makatulong ang Russia upang pigilan ang pagre-rearming ng Hezbollah sa pamamagitan ng Syria. Sinabi ni Saad na nakikipagtulungan ng Israel sa US para sa isang ceasefire at dapat umatras ang Hezbollah sa north of the Litani River at pigilan ang muling pagre-rearm. Halos isang dekada na ang nakalilipas nang mag-deploy ang Russia ng mga puwersa sa Syria upang suportahan si President Bashar al-Assad sa civil war doon. Nagpadala rin ang Hezbollah ng mga fighters upang tulungan si Assad at nag-carved out ng influence alongside other Iran-backed group. Paulit-ulit na inatake ng Israel ang mga target sa Syria na widely seen bilang major conduit for Iran to supply weapons to Hezbollah in Lebanon. Sa mga nakaraang taon, pinanatili ng Russia at Israel ang isang deconfliction hotline na nagsisilbing pananggalang upang maiwasan ang pag-aaway ng kanilang mga puwersa sa Syria. Sinabi ng Moscow na habang sinusuportahan nila ang Israel security needs, laban sila sa mga violations of Syrian sovereignty. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Mukhang nauubos na ang pasensya ng China sa Russia. Hindi natuwa ang Beijing sa presensya ng mga North Korean troops sa Russia. At ang kakaibang alyansang ito ay posibleng makaapekto sa labanan sa Ukraine. Noong October 18, 2024, may malaking balita ang lumabas mula sa South Korean intelligence. Nagpadala ang North Korea ng humigit kumulang 1,500 na sundalo sa Russia para tumulong sa laban nito sa Ukraine. Pero ayon sa intelligence ng Ukraine, mukhang simula pa lang ito. Posibleng nasa 10,000 ang totoong bilang ng sundalong ipinadala. Kasama pa ang mga North Korean engineers at equipment na ang misyon ay tulungan ng Russia sa pag-optimize ng kanilang mga armas para sa makabagong labanan. Habang nag-aalala na ang Western countries sa balitang ito, nakakapagtaka rin ang reaksyon ng China. Matagal nang pinapanatili ng China ang ekonomiya ng Russia sa pamamagitan ng pagsuporta, pero ngayon mukhang sinusubok na ang loyalty nito. Ang tanong, bakit ba tila nag-aalala ang China? Magiging sanhi ba ang alyansang ito para pag-isipan muli ng China ang posisyon nito sa digmaan sa Ukraine? Ang mga kilos ni Xi Jinping ay nananatiling misteryo, kaya't lalong tumitindi ang tensyon. Ngunit bakit nga ba nag-aalala ang China sa presensya ng mga North Korean troops sa sitwasyon? May mga malalaking dahilan at posibleng magbago ang lahat. Una, ang balita tungkol sa mga sundalo ng North Korea sa teritoryo ng Russia ay nagpapakita na handang humingi ng tulong militar mula sa ibang bansa ang Russia. Paliwanag ng Russia, ang mga sundalong ito ay para lamang sa depensa ng kanilang border, hindi sa aktwal na labanan sa Ukraine. Kaugnay ito ng Mutual Defense Agreement na pinirmahan ng Russia at North Korea noong Hunyo.
Nakasaad dito na kailangang tulungan ng isa't isa ang dalawang bansa kapag ang teritoryo nila ay nanganganib. Para sa Russia, naging mahalaga ito noong August 2024 nang salakayin ng Ukraine ang Kursk region. Naging malaking morale boost ito para sa Ukraine at itinuturing na isang strategic victory. Pinakita nito na may kakayahan ang Ukraine na magdulot ng banta sa mismong teritoryo ng Russia kahit na limitado ang kanilang mga advanced Western equipment. Ang naging tugon ng Kremlin sa pag-atake sa Kursk ay medyo kalmado sa simula. Nagkaroon lamang ng mga maliliit na hakbang para palakasin ang depensa sa loob ng 3 linggo habang patuloy ang Ukraine sa paglusob. Nagsimula ang kontraopensiba ng Russia noong Setyembre, halos 1 buwan matapos ang paglusob ng Ukraine. Sa ngayon, tulad sa Donbas, dahan-dahang na ibabalik ng Russia ang kontrol sa ilang bahagi ng Kursk. Kaya't mukhang may saysay nga ang pagpapadala ng karagdagang sundalo para masiguro ang depensa sa border at pigilan ang pagpasok ng mga reinforcements sa Kursk. Ngunit sa kabuuang perspektibo ng digmaan, tuloy pa rin ang Russia sa kanilang pag-atake sa Donbas sa kabila ng tensyon sa Kursk. Ang mga troops na para daw sa border ay malamang na hindi naman talaga magiging malaking tulong. Kahit pa magtagumpay ang Ukraine sa isa pang pag-atake sa teritoryo ng Russia, hindi ito ang pangunahing focus nila ngayon. Mas kailangan ng Ukraine ang kanilang mga sundalo sa Donbas, kung saan mas mabilis na umuusad ang Russian forces kumpara sa simula ng digmaan. Sa loob ng mahigit 30 months, nagkokonskripto na ang Russia ng mga sundalo sa pamamagitan ng mandatory military service. Kahit pa 1 taon lang ang serbisyo, ayon sa mga pagtatansya, nasa 160,000 na bagong sundalo ang naikonskripto ng Russia bawat 6 na buwan. Kaya may reserba silang halos 300,000 na sundalo. Ayon sa batas ng Russia, hindi maaaring ipadala sa ibang bansa ang kanilang mga conscript. Ibig sabihin, may sapat na sundalo si Putin para depensahan ang mga borders ng Russia. Ngunit baka hindi gaanong sanay ang mga ito. Base sa mga interogasyon sa mga sundalong nadakip ng Ukraine sa Kursk, marami sa kanila ay nabigyan lang ng ilang linggong basic training bago na ipadala sa kanilang mga poste. Samantala, mas mahabang training ang mga North Korean soldiers dahil may 8 years na mandatory military service sa North Korea para sa kalalakihan at 5 years para sa kababaihan. Ngunit hindi ibig sabihin nito na mas sanay na ang mga North Korean troops sa makabagong laban, tulad ng paggamit ng long-range drones. Kaya malamang, hindi rin magiging malaking pagbabago sa labanan ang pagdating ng mga tropang North Korean. Isa pa, malabong ipadala ng North Korea ang kanilang pinakamagagaling na sundalo sa ibang bansa, kahit na may pangangailangan para sa depensa ng Russia. Malaki ang posibilidad na ang mga sundalong ipinadala ay may parehong papel tulad ng mga baguhan sa Russia bilang cannon fodder. Kaya bakit nga ba hindi masaya ang China sa presensya nila? Simple lang, hindi malinaw ang dahilan ni Putin sa pagpapadala ng mga ito para sa border defense. Kung ang mga ito ay para lamang depensahan ng border, maaaring gayahin ng West ang ganitong hakbang para sa Ukraine. Kung magpasya ang NATO na magpadala ng mga well-armed troops para sa integrity ng Ukraine, magdudulot ito ng seryosong escalation. Siguradong magbabantang muli si Putin ng mga nuclear threats, ngunit malaki ang posibilidad na tumawid ito sa panibagong red line. Ngunit kung magpasya si Putin na gamitin ang mga North Korean troops para sa opensiba sa Ukraine mismo, ito ay isang game changer. Sa pagpasok ng ikatlong bansa sa labanan, maaaring maging mas malawak ang digmaan at mag-escalate sa iba't ibang rehiyon at bansa. Kung mangyari ito, haharap ang China sa matinding desisyon. May kasunduan ito sa North Korea simula pa noong 1961. Kung atakihin ng NATO ang North Korea, obligadong tumulong ang China sa kanyang alyado. Ngunit kung hindi sasali ang China sa laban, maaaring mas lumala ang sitwasyon para sa Russia, lalo na kung magsanib puwersa ang NATO. Kung matalo ang Russia, mawawalan ng access ang China sa murang resources ng Russia tulad ng langis, gas, at iba pang yamang likas. Kung magdesisyon naman ang China na sumali sa digmaan, maaaring bumagsak ang ekonomiya nito. Kontrolado ng US ang Strait of Malacca, ang pangunahing daanan ng kalakal ng China papuntang Europe, Africa at Middle East. Kung sumali ang China, posibleng maharap ito sa puwersa ng US at ng iba pang bansa sa Indo-Pacific na makakablokade sa China. Pero may ikatlong opsyon pa ang China. Ito ay magdeklara ng digmaan laban mismo sa Russia. Kung pipiliin ng China na labanan ng Russia, malaki ang magbabago sa dynamics ng digmaan. Kahit na mukhang malapit ang dalawang bansa ngayon, hindi ganoon ang kanilang relasyon sa nakaraan. Bagamat magkaalyado sa papel, ang China at Russia ay may mahabang kasaysayan ng tensyon at hindi pagkakaintindihan. Kung ang China ay magpasya laban sa Russia, malamang na makakabuo ito ng bagong alyansa kasama ang iba pang bansa sa rehiyon at posibleng magdala ng mas malaking pagbabago sa geopolitical power sa Asia.
Noong 19th century, maraming lupain ang nawala sa China, kasama na ang mga teritoryong nakuha ng Russia. Isa na rito ang Outer Manchuria, isang rehiyon sa border ng China at Russia na nagkokonekta rin sa North Korea. Ang rehiyong ito ay nakuha ng Russia mula sa China noong panahong iyon. Kahit hindi opisyal na inako ng China ang teritoryo, mapapansin na sa mga bagong mapa ng Chinese Ministry of Natural Resources, binabalik ang mga pangalan ng mga pangunahing lungsod sa rehiyong ito gamit ang kanilang orihinal na Chinese na pangalan. Sinabi rin ng China na ang lahat ng international na mapa ay dapat gumamit ng mga pangalang ito. Pero bakit nga ba mahalaga ang Alta Manchuria sa China? Bukod sa pagiging natural extension ng isa sa pinakamataong region sa China, ang pagkontrol sa Alta Manchuria ay magbubukas ng daan para sakupin ng China ang buong Siberia at Russian Far East. Dahil sa matinding lamig at kakaunting populasyon sa lugar, hindi rin ganap na kontrolado ng Russia ang rehiyong ito. Ngunit sagana ito sa mga likas na yaman na kailangan ng China para sa kanilang industriya. Sa ngayon, ang Lake Baikal pa lang ay kayang mag-supply ng inuming tubig para sa China sa loob ng ilang dekada. Noong nagtangka ang mga Chinese na bumili ng lupa sa paligid ng lawa, napilitang kumilos ang gobyerno ng Russia at pigilan ang proyekto dahil sa lokal na protesta. At dito, maaaring pumasok ang mga sundalo ng North Korea. Sa halip na gamitin laban sa Ukraine, maaaring gamitin ni Putin ang mga sundalo ng North Korea bilang buffer zone laban sa China. Kung wala ang Manchuria na katabi ng North Korea, mas madali ang pag-deploy ng mga sundalo sa rehiyon kumpara sa pagpapadala sa Kursk o ibang mga rehiyon malapit sa Ukraine. Pero bakit naman papayag ang North Korea? May mutual defense pact din sila sa China, di ba? Sa kabila nito, nagpapadala ang North Korea ng military equipment tulad ng mga missile at artillery shell sa Russia, habang nagpapadala naman ang Russia ng pagkain at iba pang mga produkto pabalik sa North Korea. Hindi detalyado ang palitan nila sa ibang bansa, pero mukhang lumaki ang kalakalan sa pagitan ng dalawa nitong mga nakaraang taon. Kasabay nito, mas naging kritikal ang China sa mga kilos ng North Korea kamakailan. Sa katunayan, nababahala na rin ang China sa lalong paglalapit ng Russia at North Korea at sa posibleng epekto nito sa regional security at ugnayan ng China sa Pyongyang. Kung mas umaasa na nga ang North Korea sa Russia kaysa China, posibleng isipin nito na sulit ang panganib, lalo na kung pinipilit ito ni Putin at hindi maliit ang militar ng North Korea. Dahil sa kanilang mandatoryong military service, tinatayang may kakayahan ang North Korea na mag-recruit ng 8 milyon na sundalo kung kinakailangan. Kahit hindi gamitin ang mga reserve troops, ang active military personnel ng North Korea ay nasa 1.4 milyon na, kasing laki ng militar ng US at Russia. Dahil dito, posible ring maghanda ng mabilis na depensa ang South Korea. Sa ngayon, strained na ang relasyon ng dalawang Korea. At kung may sundalo ang North Korea sa Russia, maaaring maging mas komplikado pa ito. At least, susuporta ang South Korea laban sa China kasama ang Japan at US na maaaring magputol ng access sa East China Sea. Kaya ang presensya ng mga tropang North Korean sa Russia ay nagiiwan ng kakaunting pagpipilian para sa China. Posibleng hintayin na lang ng China ang magiging resulta ng deployment ng mga sundalong ito. Ayon sa ilang ulat, ang ilan sa kanila ay tumakas na sa kanilang mga pwesto gamit ang deployment bilang oportunidad para makaalis sa North Korea. Pero kahit ano pa ang mangyari, ang simpleng presensya ng mga North Korean troops sa Russia ay nagpapakita ng kasalukuyang kalagayan ng digmaan. Mukhang nauubos na ang lakas ng Russia. Sa nakaraang 2.5 taon, umaasa ang China na mananalo ang Russia sa digmaan. Nakipagpirma ito ng maraming kapakipakinabang na kasunduan sa kalakalan sa Russia na nagbigay sa China ng mga benepisyo sa kanilang relasyon. Kung manalo ang Russia, mas mapapakinabangan ng China ang mga bagong teritoryo, populasyon at industriya ng Russia. Makikinabang din ang China sa pagsasama ng mga resources ng Russia at magiging mas matatag sa global geopolitics. Ipinapakita sa mundo na humihina ang impluensya ng kanluran. Ngunit kung matalo ang Russia, hindi masabi kung ano ang mangyayari sa kanilang gobyerno. Ang alyansa ng Russia at China ay tila nakasalalay sa personal na relasyon ni Xi at Putin. Kung mawala si Putin, posibleng bumalik ang Russia sa kanluran na magiging malaking dagok sa mga plano ng China. Sa huli, maaaring iniisip na rin ng China na unti-unti nang bumabagsak ang Russia sa loob at labas ng bansa. Kung sakaling gumuho ito, maaaring kunin ng China ang Siberia at makakuha ng malaking kita mula sa mga yaman nito. Ngunit kung patuloy na dedepensahan ng North Korea ang Russia, maaaring hindi matuloy ang planong iyon at mapipilitang suportahan ng China ang isang bansa na tila natatalo. Ngunit ano nga ba ang magiging hakbang ng China? Maghihintay ba ito
Umaasa na babangon ang Russia upang labanan ang banta ng kanluran? O mapipilitan ba itong gumawa ng mas drastikong hakbang kung lalong humina ang Russia? Sa kasalukuyan, hindi pa malinaw ang susunod na galaw ng China. Ngunit ang epekto nito sa geopolitics ay malamang na maramdaman sa buong mundo. Kaya ano sa tingin ninyo? Ang bagong alyansang ito ba ang magiging dahilan para tuluyang magdesisyon ng China sa giyera sa Ukraine?